Hallelujah! Lord, kami ginawa mapapili mo. Yes, imong pila, Diyos. Bisan, Panginoon, sa mga pagsunod, bisan pa sa mga problema, Lord God. Huwag mo nakita, Ginoo, ang tanang butang, Ginoo. Doon ay katubagan, Lord God. Salamat sa kalaugan, Diyos. Hallelujah! Salamat, Ginoo, sa katubagan sa mga pagampo, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Willing sa katapusan, Ginoo, sila na, Ginoo. Pasalamat mo, Diyos. Hallelujah. Tingin mo lang ako, Diyos. Kami na nasalit na nasabi, Ginoo. Kanila ako magasimba. Tahanan mo, puno ka sa grasya.
Graduation. Okay, praise God. Aton pakpakan ng buhay nga Diyos. Hallelujah. Once again, aton gina-welcome ang aton mga bisita. Welcome kamo kayo sa ngalan ni Kristo Jesus. Kadayon, pasalamat po ta sa Ginoo, labaw sa tanan, sa mga katubagan sa aton mga pangamuyo. Pakpakan nato ang Ginoo. Hallelujah. Kadayon, after karon sa aton nga simba, aton tuyokon ang aton nga muhon, kadayon pasalamatan nato ng Dios sa kaayo niya. Kadayon aton gikilala nga initanan aton ni utang nga kabalaslan diha sa Dios. Amen. Kag praise God, salamat sa Ginoo tungod kay ari na ta sa katapusan nga Domingo sa tuig 2024 sa bulan sa Enero. Amen. Palapakan nato ng Dios. Kadayon una po naton nga congregational fasting sa tuig 2024. Amen. Amo ning usa sa mga foundations naton nga nakapalig-on sa aton pag-alagad ang aton pagpalapit sa Dios paagi sa pagpuasa o pagpangamuyo. Labi na sa mga pulong sa Dios nga aton nabatian halin sa pag-start naton sa fasting, kadayon apil na ganiya sa kaadlawon sa mga motivation kag sa vision naton nga kinitanan gipakamayo sa Dios. And this time magabarog ta kag dayon aton i-focus ang aton hunahuna kag attention sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. And let us continue sa aton gitun-an about sa Psalms sa chapter 5 in verse 12, which is righteousness comes as the reasons of God's surrounded favor. Ang Psalms chapter 5 sa verse 12 sa New International Versions, for surely, O Lord, you bless the righteous. You surround them with your favor as with a shield. Let us pray. O Dios nga labing amahanan, nagapasalamat kami sa imo, Dios, labaw sa tanan, sa imo naman kaayo nga gihatag sa amon. Ining adlaw sa Domingo, wala namon nakawat, nasimba ka namon, kaglabaw sa tanan o Dios. Thank you so much sa may nga lawas. Salamat Lord sa pag-ayo nimo sa mga balatian, kaglabaw sa tanan, madamo nga salamat sa protection, kag ang kadaugan o Dios, hallelujah, sa sini nga simbahan. Lord, ang amon naman, hallelujah, kabuhi sa sini nga kabuntagon, amo naman gitugyan sa imo sa pagpaminaw namon, ikonsad ang imo balang Espiritu Santo nga masabtan namon ang imo mga mensahe o Dios. Lord, let the anointing, ang anointing sa kaalam, ang anointing o Dios sa kahibalo ug panabot ihatag sa tunga namon, kag tabuni kami sa imo hamiling nga dugo, ang imo mga pulong o Dios nga magahatag sa amon o Dios, hallelujah, sing pinakatahom nga pagpadasig alang sa amon Ginoo Dios mga kalag. Amon ikaw ginalift up, kag sa sining nga simbahan ikaw ang ulo Dios. Salamat sa ngalan ni Kristo Jesus kita tanan magaingon. Amen. Kag amen. Magalingkod ta tanan kadayon aton hatagan sing dako nga igtalupangod ang mga pulong sa Dios nga aton karon paminawon. Aton pod pasalamatan ng Ginoo sa saksi sa baptism gahapon, palapakan nato ng Dios. Hallelujah. And this time ang aton gitun-an sa Psalm sa chapter 5 in verse 12, yes, of course, gilantaw naton ang mga examples sa mga tao nga nakadawat og pabor sa Dios tungod kay ang kabuhi nila kabuhi upod ang pagkamatarong nga nakit-an sa Dios. Yes, of course, ang una naton nga gitun-an ang kabuhi ni Noah nga mabasa naton diha sa Genesis sa kapitulo 6 sugod sa bersikulo 5 hangtod sa bersikulo 9. Kadayon, ang ikaduha naton nga gitun-an ang kabuhi sa usa ka hari, which is si King Uzziah, nga gitabangan sa Dios. Kadayon ang Biblia nagsulti ang iya nga kinabuhi, yes, nakadawat siya
sa pinasahi nga tabang gikan sa Dios tungod kay gihimo niya ang matarong diha sa mata sa Dios. Nga mabasa naton diha sa 2 Chronicles in chapter 26 verse 1 pakadto sa verse 15. Amen. And this time lantaw naton ang kabuhi mismo sang author sa sining nga passage, which is si David. Ang Psalms chapter 5 sa verse 12, this is written by King David. Lantaw naton ang kabuhi sa sining tao nga nagsulat sa chapter 5 sa verse 12. It is because sulti pa niya, you will bless the righteous and then you will surround them with your favor. Kag amuning ikatulo nga tun-an naton ang kabuhi ni David nga nakadawat sad og pinasahi nga blessings gikan sa Dios. Tungod ang kabuhi niya gikan sa magbalantay sa karnero hangtod nga nahimo siyang hari sa Israel. Nangin usa ka simple nga tao, but ang Biblia nagsulti nangin usa ka popular tungod ang Dios amo ang nanglihok tanan sa kabuhi niya. Amen. Ang Biblia naghambal ang Psalms sa chapter 17 kung lantaw naton dito sa verse 8 ingon pa dito, keep me as the apple of your eye. This is what David says. Amen. In Psalms chapter 17 sa verse 8. Amen. And you know, ining words, this is what an idiomatic expressions as the word apple of your eye. Because during the time, balikon akon, sa amon panahon sang una, labi na sa secondary, may subject sa una nga public speaking. Kadayon ang subject nga public speaking, it is more siya sa mga idiomatic. Inga na, karon murag dili na nimo na siya madunggan, but yes, of course, sa time namon, siya do ka familiar ang mga idiom that time because nangin subject namon ang public speaking. Kung moingon ka as apple of the eye, meaning it is talking about as the word favorites. Amen? Meaning, the word apple of your eye, it is talking about the word favorite. Meaning, it is what under His protections. Amen? Under what His protections. Dito, sa Cebuano nga versions, kung lang taon na ton, si David nagsulti, himuha ako, O Diyos, sama sa tao-tao sa imong mga mata. Mo nang pagka-state ni David. Okay. Lingia ang inyong katapad. Sulayi ko nun ninyo tuslok ang iyang mata. Di ba? Mupiyong siya. Di ba? Iya tapihon ang imo kamot. Di ba? Imo tapihon ang iyang kamot, ilikay niya ang iyang mata, kay ngaman mauni ang pinaka-importante sa iya. And this is what David. Amen ba? Ako nagtuo, anuman nga klase sa mata nimo, insikon man na o medyo dagkoon, pero kung mata ng hisgutan, imog yun na siya panalitdan. Imog yun na siya dipinsahan. Amen? And that is talking about as the word apple of my eye, meaning it is the word favorite. So nagpasabot si David nangin paborito sa Diyos. Yes, of course, how many times I say to you, God has no respecter of persons, wala siya'y pinalabi, but God, you know, according pa sa Biblia, God has no respecter of persons, but He play favorites. Amen? Baliko na ton, ang Diyos walay pinilabi, pero may mga tao siya nga para sa iya, gimahal niya. Para sa iya, labaw ang pagtratar niya sa sina nga tao.
Pareha sa gitawag sa gistate sa Roma. Siling pa dito sa Bible, I hate Esau, but I love Jacob. Masugot na kag sa dili, God has no respecter of persons, but God sometimes play favorites. Because David, he is talking about a man after God's own heart. Amen? Ang tao nga lapit sa kasing-kasing sa Dios, ang tao nga lapit sa kabuhi sang Dios. It is because kung lang tao na ton ang Psalms chapter 5 sa verse 12, nga nung nakastate si David, you will surround him with your favor because ang Biblia nagambal, David, he is what? A man after God's own heart. Nga nasubong sini ang pagtratar sang Dios kay David. Although ang Dios walay pinalabi, pero mas pinasahi ang pagtratar niya sa kang David. Parehas bitaw sa kabuhi sa mga magtotoo. Amen? Parehas sa kabuhi sa tanan nga mga tao, may special nga pag-amuma ang Dios sa mga tao nga nangin lapit sa iya kasing-kasing. Kaya nga naman, ano ang nahimo ni David sa panahon niya, sa iyang henerasyon? Ang Acts sa chapter 13 sa verse 36, ang Biblia nagambal, for when David had served God's purpose in his own generations, he fell asleep. He was buried with his fathers and his body decayed. Siling pa dito sa Biblia sa Cebuano, kulang taon na ton, kay sa iyang panahon, nagtuman si David sa gisugo sa Dios ug unya namatay o gilubong tupad sa iyang katigulangan o nadunot. It is because ang Biblia nagambal sang buhi pa si David, may nahimo siya. Anong nahimo niya? Iya gispent ang iyang kinabuhi sa pag-alagad sa Dios. Kag ang Biblia nagambal, nadawat ni David ang pinakamatahom nga pabor gikan sa Dios tungod kay ang life niya gigasto niya sa pag-alagad sa Diyos. Pakpakan na ito ng Ginoo. And then, according pa sa sini nga author, kung lang taon na ito ang Biblia, while nga nagakabuhi siya, amon ning state niya sa Psalms 37 in verse 25. Kag ako nagatuo, gabay pa nga amo po ni unta ang imo na eksperyensyahan. Ini nga statement ni David, reality kini nga natabo sa iya kabuhi. Amo ning gihambal niya. I have been young, and now I'm old. Siling pa niya. Yet, I have not seen the righteous forsaken, nor his descendants begging bread. Amen? Kinsay mga matarong dire. Pero, lahi ang imo karon eksperyensya kaysa eksperyensya ni David. Amo ning mga butang nga tuna naton, it is because may ari sa aton nga wala kang David, kag may ara sa kang David nga wala na to nahimo. Ang pulong sa Dios, ang word nga surely sa aton gitun-an. Ang word nga surely, it is giving, you must not doubt sa word of God. Amen? Ang Diyos kung magsulti, tinuod na, galing ang problema lang siguro, ari sa aton. It is because ako mismo, may mga naobserbaran ko sa akong pagkabuhi, hindi lang kay si David ang nag-observe sini, ako mismo, may mga naobserbaran ko, nga damo sa mga matarong, usahay, nga ang mga butang hindi bagay mahimo, mahimo niya. Una, ining word nga begging bread. Amen? There is what a difference between asking bread and begging bread. Amen? Ang word nga begging bread, amo na ni ang pinakaubos yun nga bahin sa estado sa usa ka tawo. Nang lakaw, sila si Brad Jan kag si Pastor-elect dito sa airport, may nagpakilimos. Siling dayon si elect, ang amon silingan, Brad, di ka makatuo. Manugpakilimos lang, pero
tulo na kaanak niya ang abroad. Adto na sa gawas. Adto na sa Hawaii. Ingon siya, Brad Jan, tinuod na. Tinuod na. Sa may trabaho dito sa Hawaii, manugpakilimos gyapon. This time, these words, may the blood of Jesus covered us. Ang promisa sang Dios atong sa Psalms 112 verse 3, anong gihambal dito? Madato ang imong kaliwat, mabulahan ang imong pamilya. This is not the promise of God to the righteous people. Amen? What the Word of God says, the wealth of the wicked is transferred to the righteous. That is what the Word of God. So, si David mismo, naka-obserbar siya sini. Nga since gikan pa siya sang bata. Amen? Ako po mismo, I really witness po sa kabuhi na kon. Lain ang amon pangabuhi sang una. Amo gani na nga, ang pag-treat sa amon sa amon mga tiya sado kaubos. Kaya ako mismo nakita na kon ang grabe nga kapigado sa una. Laliman ka, 8 kami ka mag-utod. Just imagine that. Amo nang gisulti na kon. Grade 6 ang akon isa ka magwang, grade 5, grade 4, grade 3, grade 2, grade 1. Ara kami tanan sa elementary. Amo na ako naka-witness ko, nakasaksi ko ang kabuhi sa mga tao nga way nag-alagad sa Dios. Amo na nga sa pagka-convert na kon, sa pagminyo na mo naginging, wala po ko kakita nga since nga nangabuhi kami, wala ko kakita nga nabasiyo ang amon kaldero. Wala po ko kakita nga bisan diin na lang kami paduong. Nga ini nga verse, experiensya ni David, kag experiensya po ni ninyo, kag experiensya po ni nakon. Promisa ni sa Diyos. Amen? Anong promisa sa Diyos? Ang mga matarong, yes, magmahinatagon o magpahulam, inay siya ang mahulam. Amo na ang statement diri. So this verse, with the blood of Jesus covered us, kinanglan ang aton kabuhi, mamalandong tao, isit nga nasubong sini. Amen? Ang Biblia, kung basahon naton, ang aton pirmigi kontra ang dato nga na impierno. Pero kung lantaw na itong pag-ayo ang cases, may mga problema po sa kang Lazaro. Amen? Anong problema dito? Just imagine, ano ang tumong niya dito nga mukadto sa sabalay sa dato? Anong iya pirmi tumong? Sa kabuhi naton nga mga Kristohanon kita, nagapakilala ta nga may Diyos ta, ang Diyos naton hari, ang Diyos naton nagbuhat sa langit kag sa yuta, pag-iya sa tanan nga butang, amen? Amo tong gikurikan akon ang usa sa mga pastors naton nga nag-invite sa akon wali. Ingana kay ang prayer niya makapanlimbawt sa balahibo. Ingana. Pero paghangad nakon, way simbahan, diha lang kami nag-tent, kag ang tent puro pabuslot. Ang kaso nila sa kag sa dato, paano man makatuo sa iya ang dato kung amo tong iya kabuhi. Tilawi ko nun ninyo, hindi makatuo ang dato kung amo to ang kabuhi ni Lazaro. Way nakita ang Diyos siya kabuhi. Amen ba? Way nakita ang pagkamilagroso sa Diyos siya kabuhi. Makasilingan dato, di man ang imo Diyos. Kung may Diyos ka, hindi yung taniya mo ng kabuhi ni mo. Subong sina. Di makatuo. Di ka makasilingi subdo. Pamuhat magina sa Diyos. Pero still, man cease to believe. Amen? Kag amo ni nga verse ang gistate diri ni David, siling pa niya,
sukad sa akon pagkabata, karon tigulang nako, wala ko kakita matarong nga tao nga gipasagdan sa Dios. Amen. Ni ang iya mga kaliwat nagpakilimos og pagkaon. Mabitaw na nga ako malipay ko, let's say, sa mga nauna diri. Malipay ko kung ang mga anak nila professional na, kaya nga it is what an evidence nga ang kabuhi nila naghatag ang Dios reward sa ila. Kaya ang reward sa aton sa Dios ara sa aton mga kabataan. Panday gina ninyo, ang reward sa aton sa Dios ara sa aton mga kabataan. Hindi pasagdan sa Dios, hindi pagpabayan sa Dios. Apil na ang imo nga kaliwatan. Amen? Tawa lang. May mga kaigsuunan ta diri, nakita nakon nga grabe ka matinud-anon until such nga ang ilang mga anak nakadawat sa blessings. Hindi na tungod sa ila pagpaningkamot, tungod na sa mga ginikanan nga nagmatinud-anon. Nana. Amo to, gabi akong gigisulti. Kita mismo nga taga-simbahan, maka-witness ka sino ang mga matinud-anon. Maka-witness ka. Amen? Kag makasiling ka sa imo kabuhi, gibless na siya, kaya nga ang ginikanan sina matinud-anon. Maka-witness ka. Amen? May mga ari diri sa aton nga mga ginikanan, pag-alaga na diri, wala tay nahot. Pero sa nagpadayon ta, lantawa, may mga anak ta diri karon nga may ara na profesyon, may ara na salary nga gisaligan, kaya nga bunga na sa pagkamatinud-anon sa ginikanan. And this is what the word of God says. Meaning, realidad ni nga nakita ni David. Sila yung padiri sa Biblia, kulang taon na ton. The psalmist makes mentions of his age, which takes in the whole compass of his life. Iya gisgutan diri from young going to old, di ba? Iya diri gisgutan. So meaning, iya gyud ni nakita halin pa siya sang gamay, hangtod nga natiguang siya, amo ning mga tao nga mga maalamon. Kag amo po nang usa sa mga butang nga gilantaw nakon, since nga nataw ko ug hangtod nga nagdako ko, may mga naobserbaran ko, kag dayon may mga gi-compared ko sa kabuhi nakon nga hindi bagay himuon unya kon ako na. Amo nang gisulti nakon sa mga young people. Amo nang gisulti nakon sa mga young adults gabi sa puasa. Klaruha gyud ang imo kaugmaon. Amen? Kinahanglan may obserbasyon ka sa kabuhi nimo. Sila yung padere. The psalmist makes mentions of his age, which takes in the whole compass of his life from his earliest days, which is from young to old age, which the author state his long experience of journey. Amen? Nagpasabot nga kita nga mga batanon, tani, mamati ta sa may mga edad na. Kaya nga, naka-experience na sila. Amen? Meaning, damo na sila may mga na-encounter sa kabuhi kag sa pangabuhi. Kag ikaw mismo, makakompared ka, kag makaobserbar ka, lantawa bala ang mga ginikanan nga may ara nga gitawag stable nga sweldo kaysa ginikanan nga way stable nga sweldo. Nakapanaid ka mo, lantawa na ang walay stable nga gitawag binuan. Paresi ni karon kulyada. Ano man ang makarot? Amo ning bagay naton obserbaran. Kay sundon po na naton. Nga ang aton mga ginikanan bisan diin na lang nagsuot-suot nga langob. Bisan diin na lang nagsuot-suot, bisan grabe kadagko sa baod managat. Why stable mo? Pero lato abla may mga stable nga income nagayang-hayang lang.
Bisan may utang, pero kay balon sila nga makabayad, kay may ara man gisaligan. Amo na nga, abi nyo lang, sa pag-alagad naton sa Dios, kinahanglan i-insert naton ang mga maalamon nga mga tambag sa aton sang Biblia. Ipasulod yun na naton. Kita mismo makakompare ka kag maka-observe ka. Oh, sino pirmi nga ngadto sa Prince? Oh. Si Agor kay nagtao, pero sino dito pirmi ang gasulod? Oh. Ikaw, musuod ka dito, igo ka lang maglantaw-lantaw. Ang mapalit ni mo taon, ang quick chow lang kag sardinas. Amo ng mga butang nga bagay na tunog obserbaran. Amen? Abi mo lang, this message, it's so very motivational and encouraging para sa aton. Tungod kay matarong ka, iya ka sa Diyos. Amen? Siling padriya, ang long journey ni David sa iya kabuhi, kay this time, stinta na ang iyang edad. So nakaingon siya, haling ko sang bata, hangtod nga natiguan ko, wala ko kakita nga mga matarong nga mga tao, gipasagdan sa Dios. Ni ang iyang mga kaliwat, nagpakilimos og pagkaon. Way siya kakita. Meaning, so sa iya nga gitawag kabuhi, nga natiguan siya, way siya kakita nga gipasagdan ang mga matarong. Way siya kakita. Amen? Yes. The Bible says this is state his long experience, which is the journey of life. Ang journey naton sa kabuhi, may ups, may down, amen? May victories, at the same time, may mga regrets. Ang Biblia nagambal, may worse, may bad, and then at the same time, may good. Kaya nga, mintras buhi ang tao, ang iya ma-encounter sa sini nga journey, hindi tanan kalipay, ma-encounter po niya mga kasubanan kag kasakitan. Amen? Ma-encounter po niya ang mga peligro kag kalamidad sa kabuhi. And this is what part ni sa journey na ton. Amen? Like sa kang Jacob, sa gidala na ni Jacob, sa gidala si Jacob ni Jose dito sa kang Pharaoh, siling pa sa Genesis chapter 47 verse 7, gipangutana siya ni King Pharaoh, siling pa diri sa Biblia. Unya, gidala ni Jose ang iyang amahan nga si Jacob ngadto kang Paraon, o gipanalangina ni Jacob si Paraon. Nangutana si Paraon kang Jacob, pila na ba'y imong edad, siling ni Paraon. Ano ang tubag dayon ni Jacob? Siling ni Jacob, mitubag, 130 katuig ang akon paglangyaw-langyaw, mubura og lisod ang akong kinabuhi, lahi sa kinabuhi sa akon mga katigulangan sa ilang panahon. Tawa lang. Si Jacob, na matured siya, kay siya mismo, iya pod na obserbaran nga ang kabuhi niya, iya sulod sa 130 katuig, ang eksperyensya niya, syado kalisod nga kabuhi. Amen. Mga na-encounter niya, samtang buhi siya sa sini nga kalibutan. Amo po ni ang mga na-encounter na ton. Amen. Let's say, sa mga tatay, ang mga tatay kung kaisa, hila nato na ganit tungod sa grabe nga gitawag paningkamot sa iyang pamilya. Amen? Lalimang ka, nangaong kami dito sa barbecuehan, imo gid usahay makita nga ang mga estudyante, ang ila gina-order, paa pa kag pitso. Siguro, nakasiling ko, ang mga ginikanan sini, ang liog lang. Ako na ginaobserbaran. Inga na, mga estudyante, pitso, kagdayon, imo makita, mga paa, may soft drinks pa. Paon. Ang mga ginikanan, kung mungaon dito, mukuot kung may piso, kay dito na lang, mukuan sa tubig, kag sa plastic. Inga na. Amo ng mga butang nga bagay na tuntunan kag obserbaran sa kabuhi. Amen? Amen ba? Amo nang ang Biblia nagambal, malisod ang journey sa kabuhi. Malisod ang journey. Amo na nga,
sa heart na kon, pinakamatahom kon ang mga batanon, ila kinihatagan dako nga igtalupangod. Amen? Kagamotong aton gihisgutan gabi, hindi paglantawa ang karon. Hindi paglantawa karon nga magsigi ka lang og pangayo, kundi pangayo sa Dios nga may panahon nga ikaw na pud ang muhatag sa imong ginikanan. Amen? Paka na to ng Dios. Anong gihambal diri sa pulong sa Dios? Yes. The Bible says, kung lang taon na ton, balik ang state sa to ni David, baliko na ton, siling pa dito sa words nga gigamit dire. Siling pa dire, the psalmist makes mentions of his age, which sticks in the whole compass of his life from his earliest days to old age, which the author state his long experience, which is the journey of life. Then the Bible says it is talking about ups and downs, victories and regrets, worse, bad and good. And the Bible says his observations and testimony. But David said, I have not seen the righteous forsaken, nor his descendants begging bread. Yes, ang mga matarong nga mga tao, ara ang kalisdanan nga ma-encounter niya, mga problema nga ma-encounter niya. Pero hindi siya pagpabahian sa Dios. Still, ang iya nga panginanglan, suplayan siya sa Ginoo. Hindi siya pagpabahian. Sa gihapon, ang lamisa niya may pagkaon. Amen? Siling pa sa Psalm 128, bulahan ang nagtuman sa Diyos, kay makakaon kamo sa inyong hinaguan. Siling pa dito sa Bible, ang imong asawa mahimong paras nga mabungahon, ang imong mga anak mahimong ulibo-libot sa imong lamisa. Nagpasabot nga naglibot sila sa lamisa, kay nga bugana ang lamisa sa mga matarong. Ikaw, mulibot pa ka sa lamisa nga way pagkaon? Amen? Ni bisan gani iring di na mo tungtong? And this is what the Word of God says. Amen? Realidad ni nga natabo sa kang David. Sa observation niya, kag sa testimony niya, kaya nga this is part ni sa observations kag testimony niya, pag siling niya, since nga ako bata pa, karon tiguang nako, iyan ni observations, meaning while nga nagkabuhi siya, amo ni naobserbaran niya, nga way siya kakita nga matarong gipasagdan. And this is also part sa testimony niya as being believers. Amen? Matahom ang testimony sa Kristohanon kung musiling siya, wala gi ko kakita nga gipasagdan ko sa Dios. Amen? Ang aton utod, dito sang una, sa Tamiya, hapit di kagwa sa ospital kay way inubayad. Inga na. Taon, ang bana, naglisiling na dito, Kristohanon baya ko, Dok? Inga na. Madala? Inga na. Antod katapusan, nagbuwagi hapon. Na, hindi di madala. That is what the part sa kabuhi isang Kristohanon. Amen? Siling padiri sa pulong sa Diyos. We have seen the different testimony. Amen? Between the rich and poor. Lain-lain testimony ang mga dato kag mga pobre. Lain ni sila. Because sometimes the rich use their money to work for them. Ang nagatrabaho sa mga dato, ang ila kwarta, why na ni sila galiyok? Ang kwarta ang ginapaliyok sini. Amen? Pero ang mga pobre lain, they use their muscles, amen, to gain money in order to buy food. Ang mga dato, ang ila ginapalihok, ang kwarta. Pero ang mga pobre, ang ila ginapalihok, ang ila gyud usog. Inga na.
Amo ning diferensya. We have a different testimony between the rich and the poor. Amen? Amo ni nagkalain-lain nga testimony. Kung imo pod pa testimonihon, ang dato kag pobre, lahi gyud. Let's say, for example lang, ang pobre, kung makakaon sa lechon, grabe na ng panugid niya. Amen? Labi na, ang mga pobre, yes of course, hindi ginamangunaw para iyan na pasimot-simot ng tawang baho sa lechon. Ng tawang baho sa lechon. Iya ginay pasimot, di ba? Tinuod na. Oh. Labi na kon food supplement ang gikaon, di gina siya mangunaw. Inga na. Iya na ipasimot dito lang tawa ang akong gikaon. Pero ang mga dato para sa ila ordinaryo ni. Inga na hindi ni kay special para sa ila. Usa kini ka common nga butang para sa ila. Hindi ni kay special sila pero sa mga pobre special na ni. Amen? Hindi na ni special sa mga dato. So, different testimony. Hindi nila ma-appreciate. Di ba? Hindi nila ma-appreciate. Pero ang mga dato, gagmay lang ang mga butang, ma-appreciate na dayon nila. Amen? Latawa lang ang mga pobre. Kung nataga nimo, bisan ligid, grabe nang apag-appreciate sila. Amen? Pero ang dato, kung nataga nimo auto, musiling siya, kamyaot man sini. That is different. Amen? Amo ng pulong sa Diyos. Ang Biblia nagambal, siling padriya, we have seen the different testimony between the rich and the poor. Amen? The Bible says, sikan ko lang taon na ton, between the managers and the workers. Inga na, lain ni sila ang testimony. Lain ang mga testimony sa mga may rangko, kag lain po ang mga testimony sa mga nagtrabaho. Between the salary stables and the unstable, between sick people and strong. Amen? Lain po ang testimony sa mga tao nga may mga gibatsyag na sa lawas. Lain po ang testimony sa mga tao nga way gibatsyag sa lawas, inang para sila ligon pa sila. Mabito na murag daw medyo hambog sila. Nga na. Pero ang testimony sa may mga gibatsyag sa lawas, lain na. Amen? That is what a different nga ma-encounter naton sa sini nga kalibutan. Inga na, between the young and the old. Yes, of course, kung imo pod pa-testimonihon, ang mga batanon, lain ang testimony sa mga tiguang. Ang mga tiguang, ang ila testimony may unod na kay nga ila na na-experiensyahan. Pero ang mga batanon, ang ila sina testimony, laban na sa pamuwa kay nga way pa na nahitabo. Amen? Pero ang mga tiguang, yes, makatuo ka kay nga na-experiensyahan nila. Amo na nga ini nga gitawag statement ni David, tinuod kini kay nga man karon tigulang na siya. Siling pa niya. So there is what a difference between young and old and between begging bread and asking bread. This is what the difference. Lain ang word nga asking bread kag begging bread. Ang begging bread imo makita pagpakilimos na na. Amen? Lain na siya nga statement. But the word asking bread, nangayo ka lang. Amen? But begging bread, it is talking about not refer to the righteous. Anong gihambal ni Christ dito sa Matthew chapter 6? Atagi kami sa kalan-o namo sa matag adlaw. That is asking bread, not begging bread. Amen? That is the difference between asking bread and begging bread. Kita, mga muyo ta sa Dios sa mga provisions matag adlaw, pero ang pagpakilimos, hindi na ni promisa sa Dios para sa mga tao nga iya sa Diyos. Amen? Ina bang maglantaw ka sa magkaon, do agawon na nimo. Yan. Amo po na ang dali matakdan sa pagkaaswang. Yan na. Okay. May mga istorya daw nga may naglibod alupi, nagpalit, gikaon niya, naila, gikuno siya. Di gid pag ihatag siya kay kahibalo nga kon kauno niya matak. Giagaw magyud niya kag gikaon. Yan na.
Yes, pagkagabi, lain na ang sound niya. Lain na ang yarington. Lain na ang ringtone niya. So this is talking about us different. Amen? Pakpakan na to ng Ginoo. Sabi ka na nga, sultin ako na. Sa pangabuhi naton, sa pangabuhi, ang namit ani nga himuon sa Kristohanon, inang muflo na lang siya sa kabubuton sa Dios. Anong punto na kon? Inabang muflo na lang siya sa activities. Nga na, amutanin ng nami sa Kristohanon. Muflo ka na lang sa activities, kaya nga, ipakita gyud sa imo sa Ginoo nga di ka niya pabayaan. Nga na. Pero inibang grabe ang struggle nimo. Oh, hantod katapusan, malkansi ka pa. Lain kung muplo ka lang sa will kag plano sa Dios. Amen? Lantawa. Bautismo gahapon na kasilang ko pagkabugana sa pagkaon. Oh. Amen? Kung muplo ka lang, arang blessings. Pakpaka na to ng Ginoo. So, ang Biblia ko lang taon na to sa sining nga passage. We are not talking about the rich and poor. We are not talking about between the salary, the positions that we have, the sick and the strong, the old and young. We are not talking about begging and asking bread, but we are talking about the righteous persons. Amen? Kaya nga man, makasiling makamo, ang mga dato, way man na nakulangan sa pagkaon. Tinood na. Ang mga makugihon, way man na nakulangan sa pagkaon. Ang may mga stable nga salary, way man na nakulangan sa pagkaon. Nga na. But you know, we are talking about a righteous person. Naman, sa karon ha, tungod kay may kwarta sila, tungod kay may posisyon sila, tungod kay may salary sila or something, unsa man ang estado nila sila kabuhi, in literal, wala sila nagpakilimos. Pero, dito sa impyerno, muhangyo magina sila, bisan tubig na lang. Amen? That is talking about us begging bread. Wow. Amen? Why kakakita sa ilang nga nagpakilimos? Why kakakita sa ilang nga nagpakiloy? But, someday, they will begin magpakiluoy sila. Ginoo, maluoy ka. Amen? What they ask sa dato dito sa impyerno, bisan tulo na lang sa tubig kay init ang akon nahimutangan. So we are talking about a righteous persons. Amen? We are not talking about money. We are not talking about rich and poor. We are not talking about your position or stableness sa imo nga gitawag nga salary or something, batanon ka man or tiguang ka man, unsa man ang imo nalambot sa kabuhi. We are talking about a righteous person. Amo ning gisgutan ni David. Amen? Because the Bible says, the righteous people, the righteous persons, which receive the uncommon favor, the uncommon grace. Amo nang sulti na kon sa inyo. Ang grace sa Dios o ang favor sa Ginoo may duwa ka butang. Gitawag ka nag common grace. Ano ning common grace? Ang tanan tao sa kalibutan nakasinati sa ulan. Ang tanan nga tao sa kalibutan, yes of course, makasasala man na o dili makasasala. Kung managat sila, ayaw gid pag-ingon nga ang mga makasasala way kuha. Mas damo pa gani kuha ang mga makasasala. That is common grace. Amen? Kung manguma, ang tanan tao, either believers man na o dili believers, inig-ani na usahay maayo pa ang patubas sa mga believers. That is common grace. Amen? Amen ba? Inay mo katapad, nakadawat ka sa common grace. That is common favor. Pantawa lang. Kakita ka ba sa mga dili Kristohanon nga naglakaw lang sa karsada way service? Puros panindot ang service, pero ikaw naglakat lang gani? Because everybody received common grace. That is common favor. Kay siling pa sa Ginoo, ang tanan tao makakita og makasinati sa siga sa adlaw og makabatyag sila sa ulan. That is
common grace. Pero ano ang wala sa ila? Ang uncommon nga grace, ang uncommon nga favor. Ano ni? Ang wala sa ila, una, ang kaluwasan. Anong wala sa ila? Anong wala sa ila? Ang Diyos. Why ni Diyos nga mga tao? Although makasiling sila nga may religion sila, pero sa pagkatinod, why ni Diyos nga mga tao? Why ni relasyon sa Diyos? Amo ning why na dawat nila. Amo ganin ni gitawag ni uncommon kay nga man tagsalang ka mga tao ang may ari sini. Ang common grace, everybody will receive. But uncommon, individual lang ang makadawat sini. Amen? Kaglabaw sa tanan, ang uncommon favor, amo ang kabuhi nga walay katapusan. Amo na nga ang Biblia nagambal, ang kabuhi sa mga righteous nga mga tao. But common grace and uncommon, ari ni saya. Kakamo ning testimony ni David, why ko kakita mataro nga tao nga gipasagdan sa Dios. But how about us? Where is the common grace of God? Amen? Where is the common favor of God? Nga nasubong sini ang aton kabuhi. Siguro may mga problema lang sa imo kabuhi. Nga wala nimo na align sa Dios. Kaya ang Ginoo naton, hindi niya pag masiling naton i-manipulate ang imong gihimo. Hindi pwede nga ibaliwala na sa Dios. Ang hindi insakto sa Ginoo, hindi ginainsakto. Amen? Ang mga butang nga sala para sa Dios, sala, yun na. Siguro sa kabuhi nimo may mga butang lang nga way nimo na align sa Dios. Amen? O ito na sulti na kun una, base ang imo pag-alagad. Diri pa lang nga daan, hindi ka faithful, hindi ka committed. Inga na. Damo nga mga butang nga bagay nimo pamalandungan si imo kabuhi nga nasubong sina, siguro may problema ang imong spiritual. Amen? Ang Biblia nagambal, amo na kun lang taon na to ng pulong sa Dios, lahi man gud ang kabuhi sa Kristiyano. Kaya nga man, ang life niya, ang common kag uncommon favor, iya ni dito tanan dawaton sa Dios. Dito niya tanan unahon, kay siya ang tag-iya. Ilang taon na to, siling pa diri sa pulong sa Dios. Ang Proverbs chapter 11 verse 23. The desire of the righteous is only good, but the expectations of the wicked is wrath. Abi mo lang, ang handom sa mga matarong nga mga tao, ang paghimo lang yun sa matarong kag insakto sa mata sa Dios. Ingna ko na mo katapad, unsa man ang insakto para sa imo. Oh. Be, singa na ko no siya, insakto ba sa imo ang hindi mag-prayer meeting? Insakto ba sa imo ang di pagbasa sa Biblia? Oh. Amo na yung problema naton. Siguro may mga butang lang away na alay ng kabuhi naton. Amen? Amo na nga kita sa pagkatinuod, way naton nadawat totally ang common grace kaya nga may problema lang siguro sa kabuhi nimo. Amen? Way lang maalay ng kabuhi nimo kay sa Biblia ang handom sa mga matarong nga mga tao ang paghimo sang insakto kag matarong sa mata sa Dios. Unsay insakto kag matarong para sa Ginoo mo nang ginahimo niya. Para sa aton kun unsay maayo sa Ginoo mo naton gipaningkamutan. Kaya ang ultimate goal sa Christianity, how to bring pleasures to God. Amen? Ikaw mismo nakabatsyag ka na unsay insakto diha sa Ginoo. Kay balo ka na unsay insakto sa Ginoo galing kay kita. May aral lang gid sa aton nga di naton himuon. Amen? That is the desire of the righteous. That is what the Word of God says. Kada yon, ano pang gihambal sa pulong sa Dios? Amo ning mga tao, ebidensya sa mga tao nga may righteousness ang kasing-kasing. Ang nagkinabuhi nga matarong ug ang dili mamakak, ang dili gustong madato pinaagi sa limbong. Ang hindi gusto madato pinaagi sa limbong. Kaya ikaw mismo magunauna ka, ano ang imo pangabuhi nga may limbong nga dala?
Ang imo tingwa para nga makakwarta ka, pero pangutana insakto ba na sa Dios? Amen. Amo na nga aton bagay tingwaon sa aton kabuhi, kaya ang importante anong insakto sa Ginoo karon. Kung mag-ayuhan ka malang pagi sa limbong. Di ba? So ay ayo. Nga na, parehas na dito sa naglibot, dito sa una sa Mianog, libod siya isda. Ang iyang syagit labas. Paglantaw, uy, lubok man mo isda. Sulti siya naglibod na ano ka oroy. Kung mo syagit kog lubok, may mupalit. Nga na. Natural lang isyagit, yun ako, labas. Nga na. Ilawi ko na syagit lubok, may mupalit. Siling po na palit, tinood, no? Nga na. Diskarte man lang daw ginagmay. Nga na. May nagbayan sil. Gibaligyan si Bradjan og auto, kondisyon na, may kaya na. Pagpaandar pala nimo daga na dayon. Oh. Palit, kay mayong advertise. Pagsakay na namon, dito gyud sa dulhogon sa Tubuso. Taksak unon para ba dito na abirya, perting dinusanay naman. Akong paminaw, do magpiswit ng dugo sa akong buli. Amo ba na nga mga diskarte? May mga diskarte ang tao nga para lang yun siya nga mahalinan. Pero apil na ang limbong. Nga na. Hindi ginamayo sa kaboy sa Kristohanon. Mas may pa, mabitan na nga sulti na kon, ang righteous act, you must be honest. Kung nangamo ka, honest ka sa imo amo. Kung di ka nagtrabaho, honest ka. Amen? Kaya nga dira nga, we bless ka sa Dios. Kay baliko na kon, ang akon yun number 1 nga naobserbaran, samtang nga ako natiguang na, why gi ko kakita nga ang mga bintahuso gipakamayo. Why gi ko kakita. Why po ko kakita nga ang mga nagsingalit, nagdato. Ara gina mismo sa panultihon. Amo ng mga butang nga bagay ginaton pirmi hunahunaon. Mas maayo pa sa pangabuhi nimo nga kontento ka lang, basta honest ka lang kag seryoso ka. Ang Ginoo maluoy pa sa imo. Amen? Mas may pa magtiningko kasi mo asawa, di lang sa Diyos. Amen? Siling dahil ng asawa, dahil man ng sweldo, dahil. Wala ni day, 700 lang day. Kay, mamagod ni. Pero wa na, ang 1,000 wa na gisipti na. Amen? Amo nang imo makita, ang Biblia nagambali, you must be honest. Amen? Ano man ang imo profession, ano man ang imo trabaho, you must be honest. Yes, of course, damo sa aton diri, nagkalain-lain og employment. Ang importante, honest ka. Kay maluoy sa imo ang tao kag ang Dios. Kay nga naman, kung dili gani ka honest, kung limbungan ka, why ka na sing trabahuan. Damo ka na applyan, pero why na may magdawat. Hangtod katapusan, magbaligya ka na lang syabo. Sino man naguba sa imong kredibilidad? Ikaw ra gihapon. Why ka nadugay sini trabahuan? Kay mangindi naman ang tao sini sa imo. Inga na, ara pa style naton nga, kung man trabaho, labi na way amo, kataway, oy. Yan. Ang Diyos galantaw. Pakpakan na to ng Ginoo. Amo ning mga tao nga mga matarong. Meaning, why siya gasingalit? Gihimo niya ang tanan para sa Dios. Kay kung imo na nimo para sa Dios, ang Dios pud maluoy sa imo. Amen? Mamatay ka na lang, di ka kaubos sa provision nga ihatag sa Ginoo. Tinuod na, amo na ang Dios. Ang Ginoo, ang iya magud paagi pagka matarong.
Amo ning paagi sa Dios. Ang paagi sa kalibutan niya hiwi. Pero ang iya sa Dios, siya tarungon gina niya unsay matarong. Pagpaaka na to ng Ginoo. Amen? Dayon, ano pang gisulti diri sa Malakay? Kung lang taon na ton. Sila dito sa Malakay. Ako ang Ginoo, ug dili ako mausab. Busa ka mo mga kaliwat ni Jacob, wala pagayod ka mo mapo. Sila yung padre, kamo sama sa inyong mga katigulangan, naglapas sa akong balaod. Apan pamalik kamo kanako, ug dawaton ko kamo. Nangutana kamo, unsa may among buhaton aron makabalik kanimo. Mangutana ako, matarong ba sa usa ka tawo ang pagpika sa Dios? Sa inyo unsay matarong? Among himuha. Amen? Hindi paghimuha ang hindi matarong sa Dios. Amo ng mga matarong sa mata sa Ginoo, tiyong hindi matarong ay napagpadayo na. Para sa imo nakaganan siya ka, nakalusot ka, pero sa mata sa Dios, huwag ka man sinikalusot. Ay nga na, amo na nga kung nagtuhimon talang matarong at tubangan sa Dios. Bahala lang taon ni mo do, masiling ka do alkansi ka, pero huwag ka na alkansi sina. Sa imo lang nauna-una. Kaya ang tanan nga butang, may balos diha sa Ginoo. Isiling pa sa Ginoo. Mutana ko sa inyo ang Ginoo nagambal. Tana ko sa inyo, matarong ba sa usa ka tawo pagpanika sa Dios? Tubag po sila dili, sila mismo kay balo. Apan, gitikasan ako ninyo na amo nang hambal sa Dios. So meaning, hindi gini matarong sa mata sa Ginoo. Anong sumpay dire kon padayonon naton? Parte na ni sa aton gitawag pangabuhi kag income. Pakpakan na to ng Diyos. So this time, we are not talking about money, we are not talking about position, we are not talking about something strong and weak. We are talking about the righteous who does righteous in the eyes of the Lord. Siling pa sa Deuteronomy 6:18, and you shall do what is right and good in the sight of the Lord. Imuha lang unsay maayo. Amen? Kaya nga, ang Diyos galantaw. Anong insakto sa Ginoo? Buhata lang. Amen? Galing kaya ang problema gani. Because we are now in a postmodernism. Ato na diri nawali. Ano ning postmodernism? Amo ni, ang insakto sa Dios sometimes hindi insakto sa imo. Amen ba? Ang hindi insakto sa Dios sa imo insakto. Na ang mga butang nga insakto sa Dios sa imo hindi insakto. Amo nang problema naton. Nagsulti na ko, like say for example lang, ang mga gitawag, ang mga homosexual karon para sila, insakto sila, ang Diyos ang nagsala. Interviewan niyo sila, musiling, nagmahagi ko sa Diyos, nganong gianak ko paghimo. Ang Diyos ang gimahay. Insakto sila, Diyos ang sala. Amo ng postmodernism karon. Ang mga butang nga hindi insakto sa Diyos, para sila, insakto sila. Yan na, amo ng aton karon panahon. Kag hindi na naton bagay sundo nagpasabot para sa aton ang postmodernism nga teaching amo ni para sa aton okay lang ang Ginoo nakasabot, okay lang na oy nakasabot bitaw ang Ginoo. Amo ng postmodernism kita tanan mo ingon okay lang oy nakasabot bitaw ang Ginoo. Amo ng problema naton, ayaw paghimuang nga ang Ginoo dumusunod sa imo. Ayaw, kundili ikaw ang magsunod sa Diyos. Pakpakan na to ng Ginoo. Kada yun, siling padre niya, what may the righteous experience of this life? Ang Psalms 34 sa verse 19, siling padre niya, a righteous man may have many troubles, but the Lord delivers him from them all. Dito sa gitawag sa easy revised versions, the righteous persons might have many problems. Wow! Sino mga mataharong dire? Singa na siya kung wala siya problema.
Araw. Amen? Why exempted sa aton? Galing amo ni ang problema. Tungod kay may gihimo ta sa Dios nga hindi maayo. Paglambot sa problema, wala tay guidance. Amen ba? Lain manggod kung insakto ang aton relasyon sa Dios kay paglambot sa problema, do may guidance ka sa kabuhi. Meaning, hindi part sa Dios ang guidance niya sa mga tao pod nga nakita sa Dios nga way nagtinadlong sa iya. Yes, why exempted sa aton sa problema? Lain-lain ang problema naton. Kaya nga, the righteous is not exempted of the tribulations, afflictions, calamities, and troubles that he encountered this life. But God delivers them because David said, I have not seen that the righteous forsaken or his descendants begging bread. Nagpasabot, hindi na matabo nga di siya tabangan sa Ginoo. Sa aton lang, sa church naton, kadako sa problema naton. Amen? Kadako sa giatubang naton nga problema kag sirkumstansya. Pero kakita bala kamo nga gipasagdan ta sa Dios. Ara ang Dios nga nagsulbad sini tanan. Siguro lain lang ang sa imo nga ang gikuha sa Dios ang guidance kay nga man kahibalo ang Dios nga may problema sa imo kabuhi. Kung hindi part na gani sa Ginoo ang guidance sa imo kabuhi, yes of course, hindi ka na kahibalo unsay buhaton. Amo ng problema usay sa Kristohanon. Why na siya guidance? Lato bala kung may problema kaga pinataka ka na lang. Kagamo ng punto na tundre. May gani, let's say, mo makita, praise God, si Gagang, nakadagan diri pagka-Domingo. Na, meaning, you know, sometimes, kung way ta guidance sa Ginoo, posible nga may consequences yun. Amo na mga butang nga bagay na tani, i-prevent sa kabuhi naton. Hindi ta bagay magdinanghag sa pag-alagad. Hindi ta bagay magtinapulan sa pag-alagad. Kaya nga, kay balo ang Ginoo mo. Baliko naton, God has no respecter of persons, but God play favorites. Amo na nga makasiling ka nga daw gipasagda naman lang ko sa Ginoo. Siguro may problema sa imong kabuhi. Amen? Because the Bible says, I have not seen that the righteous forsaken. Pulong ni sa Dios. Amo bitaw nga sulti na kon. Natabo ni kang David, na-experiensyahan ni ninyo, kag na-experiensyahan po ni nakon. Ang Biblia naghambal, yes, ako mismo nakaobserbar, anuman ang problema sa Kristohanon, but still, ang provision sa Dios ara. Hindi siya pagpakulangan. Ano man ang problema nga yan na-encounter, may Diyos nga nagasulbad. Amo na ang aton gyud tandaan. Basta, tadlungon talang ang aton pag-alagad sa Diyos. Tarungon talang ang aton kabuhi sa Diyos. Lantawa lang, grabe ang restoration sa aton sa Ginoo. Grabe ang preservation sa aton sa Ginoo. Grabe ang gitawag, ang provision nga gihatag sa Ginoo. Just imagine, daw kasakit lang nga paagi nga gipahalin ta, pero God knows in advance. Lantawa lang, natunga, naigo gyud ang wings ang simbahan nga atong gihalinan. Diri naton makita nga sa tanan naton nga problema ang Dios ara nagatabang. Karon, ang problema amo ni ang imo pag-alagad kon problemado, way guidance ang Dios. Kita nga smooth ang daga naton kay may guidance. Gitudloan ta sa Ginoo sino nga mga tao ang palapitan, ano ang himuon, ano ang arrangement diin ang unahon nga ang aton kabuhi nakapahamuot sa Dios. Pero kung wala gani ka nakapahamuot sa Ginoo, halos panahon sa problema daw pinasagdan ka. Amo na makasiling ka, why gid igsuon sa akong managkuando gipabayan ako? Why? It is because of you. Nadula ang guidance sa kabuhi nimo. Amo na mga butang nga bagay naton palipdan. Why exempted diri sa aton matag adlaw may problema ta nga ginatubang ka gina-encounter pero ang pinakanindot lang kay may Dios nga nagatabang.
amo nang aton gyud dumdumon sa aton kabuhi. Mo bitaw na nga sulti nakon, ang nami tani sa Kristohanon nga mo flow na lang siya sa buluhaton sa Ginoo. Amo pa nang nami sa iya. Na muplo na lang siya kay nga ina magsigi kag urong sa inyo balay, ang imo sinabantayan labi na bana ka, ang imo asawa. Na dayon ang bantayan na pud siyang asawa ang bulugasan. Oh, ang bantayan pud sa mga anak ang bulsa sang ilang ginikanan. Na amo nang problema. Hangtod nga daw magmumulo masakit na lang kamo tanan kay ngaman way man kamo nagflow sa activities. Amen. Amo na ang aton kabuhi. Let us flow the flowing from the Lord. Kag David says, I have not seen that the righteous forsaken. Tinuod na. Ang Biblia naghambal, bisan diin kamo malambot, may mag-amuma sa inyo kay ngaman insakto ang inyong kasing-kasing. That is the Word of God. Magabarog tatanan diha sa presensya sa Diyos. Amen? Let us continue sa testimony kag sa observations ni David. Siya do katahom kini nga observations kag testimonya ni David sa iya kabuhi. Yes, reality iya kini na eksperyensyahan. Ang preservation, ang protection, ang provision, kaglabaw sa tanan, ang promotion nga gihatag siya sa Dios. Amo na nga nakasiling siya, now I'm old, but I have not seen. Someday, ining matiguang ka na sa pag-alagad. Amen? Inabang halinggid sa pagsugod nimo, nangin faithful ka, antod pagkatiguang nimo, panahon ang pagpahaluna, matahom ang pagpahaluna nimo, sa pulong sa Diyos. May maayo ka nga testimonya. Amo na ganing sulti na kon. Panahon sa imo kamatayon, inigahaya nimo, yes, ang mga tao, muagreed sila sa imo testimony. Kagdayon, ang mga magwali pod panahon kung hayaon ka na, sila mismo makan-confirm nga kini nga tao, grabe ni ka-faithful sa pag-alagad. Amen? Grabe ni ka-faithful. Pero, kung ang imo pag-alagad, murag medyo paling-paling, ang maghatag pod og share sa Word of God, hindi siya makahatag og eksakto gyud nga boylo sa imo kabuhi, kay siya mismo nakahibalo siya sa kabuhi nimo. Amen? Gawas lang siguro sa mga preacher nga way nagsubay sa pagkamatarong. Amen? Kay nga man, bisan hindi na insakto ang kabuhi sa namatay, himuon na niya nga ini, maayo ni. Amo ng problema. Pero sa mata sa Dios, amen? Lain kon may maayo ka nga testimonya sa kabuhi. Sado katahom, amen? Nga ibili nimo nga ligasiya sa imo pamilya, sa mga kaupod nimo sa simbahan, sa imo mga anak, sa imo mga apo, nga may maayo ka nga testimonya. Makasiling sila, kanami sa kabuhi, sa akon lulo, sa akon amay, sa akon iloy, nga may maayo sila nga gihimo sa simbahan. Amen? Amo nang aton paningkamutan, and this is what the testimony of David. Aling ko sang bata, karon tigulang ko, wala ko gipasagdan, nga ang matarong nga tao, gipasagdan sa Diyos. Wala ko kakita nga ang matarong gisalikway sa Diyos. Amen. Amo na ang promesa sa aton sa Ginoo. That is what it promised from God. Amen. Ngaman. Ang last na verse, ang panultiyon chapter 10 in verse 3. Gisigundahan kini sa iyang anak. Grabe ang anak niya. Nagsigunda ang anak niya, which is King Solomon. Ilang taon ba ang anak niya? Dili pasagdan sa Ginoo nga ang taong matarong mamatay sa kagutom. Wow. Diin man niya ni nabatian sa iya amay. Kay ang iya amay naghambal, karon tiguang nako, wala ko kakita nga ang matarong gipasagdan sa Dios. Pag abot na sa anak, anong gihambal sa anak? Dili
pasagdan sa Ginoo nga ang taong matarong mamatay sa kagutom. Pakpakan na to ng Ginoo. Amen? That is the Word of God. Amen? Muna nga, sulti pa sa mga katigwangan, ini kamatay nga magnganga, gutom na. Amen? Siling po ang mga balsamador, maayo kung mamatay nga gutom, kay gamay na lang ang limpyuhan. Ang mamatay ko no nga magsiga ang mata, may utang na. Ayan na. Pero, that is mga sayings na sa katigwangan. Ang punto na tundiri, nga dili ka pagpabayaan sa Diyos. Dili ka pagpagutuman sa Ginoo. Dili niya pasagdan. Hantod na ang imo mga anak. Nga, ang mga anak nimo, amo po ni sila ang makadawat sa blessings nga gipromisa sa Dios dira sa imo. Lantawa lang, ang Dios naghatag kang David nga promisa, pero hangtod kang Solomon, na-enjoy ni Solomon ang blessing sa iyang amahan. Amo ni sa mga kapuyahan naton, amo ni sa mga bata naton, na-enjoy nila nga sa mga ginikanan nga nagmatinud-an. Ato nawitan na Diyos. Lord, salamat sa imo mga pulong, Ginoo. Hallelujah. Nga nakapalig-on. Salamat sa mga promisa ni mo, Diyos. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Imong kaloy mapasama kanimo o imong amor akong kada adlaw ikaw ng pagdahil umikot sa imong kaloy-way katapusan. Maayo ka. Imong kaloy-way katapusan. Hallelujah. Napasama kanimo o iyong ako na kada adlaw ikaw ang pagdaig o iyong sa bawat gawin. Hallelujah.
may katapusan. Ang imong pagkamaayo, ang imong kaloob, hangtod sa katuran, may katapusan. Ang imong pagkamaayo, ang imong kaloob, hangtod sa katuran, may katapusan. Imong taloy may katapusan. Maayo ka, maayo ka, maayo. Imong taloy may katapusan. Hallelujah. Yes, Lord. Once again, makatuta sa aton pamilya, aton mga anak, kamo nga mga anak, kung sa inyong ginikanan, let us make a circles. Then, latawa, kung anak ka, latawa imong ginikanan. Wow. You must be observed and compared sa mga pangitabo sa inyo panimalay. Oh, that is what your testimony. Obserbarin ninyo, dayon tunin ninyo sa inyo kabuhi. Amo na nga ton kabuhi nga mga matarong. Just learn. Kay nga man, mintras buhi ang usa ka Kristohanon, kinanglan ang learning niya padayon. Hindi lang kay sa educational, sa secular nga pagtuon, kundi labaw sa tanan ang iya mismo pamilya kag personal niya. Just learn. Amen? Amo na nga mga anak, mga youth, mga young, kag parents, kita ang mag-enjoy sa promesa sa Diyos. Hallelujah. Let us pray to the Lord. Laya. Salamat. In Jesus' name. Blessings.
Prayer ba? Ito. Karoon na. Ano pa? Salamat Ginoo sa matahong mga pulong. Una na ako sa pagpamangulo. Kung may nakita ikaw dito sa sulod sa simbahan na ikaw ang panahon sa mga pulong ni Mamay. Tungkol sa wall, pang sa kaaway, mga tungkol sa mga una. Nag-aampo ako na ibukwaan ng Diyos. Tinaagi sa pagdukag sa mga wall, araw sa pagkauna. Ang rason na hindi makasabot sa iyong mga pulong. Ako nagpangamulo Ginoo na ibukwaan ka rin yung reviewan. Kagiging mga mensahe sa Diyos, pagkadulot sa pagkauna, pagkasikasin sa iyong mga katawan. Ginoo, salamat Lord sa mga promesa nimo sa amon. Ang mga na-experiensyahan ni David, na-experiensyahan na namon amay. Kaya Lord, hantod pa, dili lang kay sa amon puto, kundi hantod pa sa amon mga generasyon, sa amon mga apo, sa amon mga apo, Ginoo. Lord, kami nagapangamuyok sa imo, nga ina nga mga punong God, ang kadasig, ang kaligod, ang gagana sa pagtampong sa mga activities, bisan pa ang honesty sa kabuting Ginoo. Magadulot sa pangnauna namon kagasing-gasing para ini nga mga promesa amon maangkon amay. Ginoo, nagapasalamat kami sa matahong nga mensahe nga imo ipakaon sa amon. Kang makapila ka beses, Lord, na natilawan kayo namon ini. Nga kung magkapinaanon kami, Lord, dili kayo kami nimo pagpasagkan. Bisan pa sa amon kabuhi sa imong pus na alaga, Lord. Naspisig sa mga na-experiensyahan namon. Matuod kayo ng inyong mga pulo. Wala ka ngayon na kasagan sa mga tao na nagkapinaanon sa pag-alaga sa imo. Kagang amon desire, Lord, ang amon heart din, ano, nga mga libro sa sining nga simbahan, magmatutong at magmatinaanon sa imo para ining imong promesa, Lord God, sa mga katauhan nimo, ma-experiensyahan man kung madawag na nila man. Salamat Ginoo, bisan pa sa pag-rebel nimo sa sining nga mga mensahe sa sining nga kautuhon. Panalanginin kini nga mensahe Dios na hindi na kutob sa pagpamati, kundi o Dios may right application sa kabuhi nimo. Lord, ang among desire, ang among handog, bisan pa sa mga kapamatanunan na may maayos sila makaumaon ng Diyos. Kagang di na mga nilikanan kay sila magpatinaanon sa pag-alagad sa imo. Salamat Lord sa pulong nimo nga nagpadayag nimo, hayag ang pagpadayag nimo Diyos. Pinaagi sa imo ubos na alagad. Lord God, among ikaw ipahayaw, ipasalamatan, kag ipasilunggan kay namo sa matahong nga mga pulong pinaagi sa paggamit nimo sa imo ubos na alagad. Kag sa sunod na